Good morning po mga kapatid. Good morning po Sister Norma Tolentino Guillermo. Good morning po Sister Janet Pagulong. And good morning kay Sister Nessie Miranda Sulit. Good morning po sa bawat isa po sa atin. Kay Brother Mauro de los Reyes. Magandang araw po mga kapatid. Mga kapatid po natin dyan po sa Cavite, dyan po sa Hong Kong, dyan po sa Pampanga, dyan sa Manila, dyan po sa Quirino Province. No? Good morning po sa inyo. Sino pa? Yan, si mga Konopyo. Good morning po. Good morning po. Si Sister Divina Konopyo Tubil. Dyan po ba kayo sa yung mga Konopyo, dyan po ba sa Liliw, Church of Christ, Sister Divina? Yan. Dyan po ba kayo sa Liliw, Laguna? Si Sister Corazon Tumeldan, of course, dito po sa Baguio. Sister Mertud, dyan po sa Valenzuela. Sister Minda, good morning po, dito sa Baguio, of course, dito sa Pines. At si Brother Roland Guillermo, yan. Dyan po ata sa din po, sa Quirino. And of course, sabi ni Sister Doyet, good evening, sabi niya. Yan, good evening. Kasi siguro gabi dun sa kanila. Dito po, good morning, Sister Doyet. Good morning po, Sister Doyet. Sister Mercedita Tubigan Capina. Yan, mga kapatid natin. Okay, at itutuloy natin yung ating pag-uusapan sa umagang ito dun po sa Psalms 118 entitled Trust in the Lord's Mercy, Part 2. Mga kapatid, yan yung ating pag-uusapan sa umagang ito. At yan, good morning pala, sabi ni Sister Doyet. Yan, good morning. Opo, dito Sister Doyet, good morning po. Yan, sa atin, dito po sa Pilipinas. Of course, si Brother Boy, militar. Yan, Brother Apilado, militar, Bulalakaw. Good morning mga kapatiran. Blessed morning, Pastor Gilbert. Yan, God bless us all. Yan. Good morning po sa inyo. Antay-antay po tayo ng mga kapatid natin. Happy birthday po sa mga kaarawan ngayon. Today is January 13. 2021. Kahapon, kaarawan pala ng kapatid ko kahapon. Nalimutan ko yung sumunod sa akin. Nalimutan ko. Yan, happy birthday sa aking mahal na kapatid kay Jimmy. Yan, may pangalan ng Jimmy Abella. Yeah. Good morning at happy birthday. At ngayon, yung mga nagdiriwang po ng kanilang kaarawan, today is January 13. Thursday po tayo ngayon, mga kapatid. Thursday po tayo ngayon at happy birthday po at sa mga nagdiriwang po ng kanilang anniversary. Medyo malamig. Kaya kagabi, kahit kahapon, medyo na-realize ko na malamig pala. Ang suot ko kahapon, nakaputi ako na polo shirt. Akala ko mainit. Na-realize ko malamig. Andito na po ako, kaya hindi na po ako makalis. Siyempre, nakasalang na tayo. Kaya malamig. Kaya ngayon, sinigurado ko mag-jacket na kapatid. Yan, good morning po kay Sister Nenette Sosa, kay Sister Joby Kataag, kay Sister Verna Comandante Gail. Good morning po sa lahat. Yan, paki-share po ito. At doon po sa mga kapatid natin, gusto ko lamang po isabihin na baka kayo po hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube account. Pakibisita lang po yung ating YouTube account. Ang account name po natin, yung channel natin is Gilbert Abella TV. Yan, makikita niyo po doon. Please support our YouTube channel, mga kapatid. At yung mga video po natin dito, nililipat ko po doon, mga kapatid. So, siguro yung iba nagtataka bakit may kasamang mga video. Yung po yung mga dati pang video, sinasama ko po dito sa mga bago natin ngayon. Tulad kahapon, ang nai-upload natin kahapon is dalawa nung umaga, tapos isa nung hapon. Kaya 3 po yung nai-upload natin kahapon. Yun po yung ginagawa ko kasi kung iisa-isahin ko lang yung ngayon kasi nawawala alam niyo yun, nag-boost post. Tapos kailangan pag gusto mong i-boost yung post mo previously, kailangan magbayad ka ng 700. Sa FB page yan yung sa page natin. Ito yung ginagamit ko ngayon, yung page po.
Kaya ngayon, yung bago natin ngayon, ito pong video ngayon, pagkatapos nito, i-transfer ko, kasama yun ang mga old videos ng mga devotion natin. O, sinasama ko na para kung sakaling mag-boost post pa siya, or nawawala po eh. Pero andun po yung date na may devotion ng ganito, alam mo, ay may devotion ng June, andun yung date. Pero andun din po yung mga views, andun po yung mga shares na nakalagay po doon. Pero yung video itself, wala. Tapos ang nakalagay po, boost post. O, pag kinilik mo yung kulay blue na boost post, mayroon pong doon lalabas po na magbabayad ka ng 700 GCash o kung ano man. Tapos para makita mo uli yung video na yun, na ganun. So, meron po ako nakikita na mga iba, kaya yun ang inaano ko kasi sigurado mawawala yun. Kaya yun po yung nililipat ko po sa YouTube. So yun po mga kapatid na po. Kaya yung iba po baka nagtataka kayo, ba't ang dami na nung mga nakaraan po yun, transfer ko lang po. Okay, good morning po sa inyo. Salamat po at lang po, paki-visit po yung ating YouTube account at doon po pwede nating reviewin yung mga tinalakay po natin. Please and subscribe na lang din po kayo at pakitulungan na lang po natin tayo po yung ministry natin. Share po natin po yung video na yun. Pwedeng galing po sa YouTube tapos pwede nyo pong i-share. Ganun po. Pwede nyo pong i-share, nyo po sa account po ninyo, doon sa wall po ninyo. Pwede nyo pong i-paste po doon sa wall po ninyo para nang sa ganun, ayan po, maiano po natin sa iba. Or pwede naman po na i-share nyo po sa ibang mga kaibigan, kapatid. Okay? Thank you mga kapatid. Salamat po sa pagsuporta natin sa bawat isa sa ating mga ministeryo. God bless po sa inyo. At kung sino po yung hindi pa po nakakapag-subscribe po, ganun po. Yung iba po kasi sabi, Pastor, kasi nagsa-sign in, kailangan kong gumawa ng Gmail. Opo, kailangan talaga po eh. Kailangan meron kang email na nakaano dun sa cellphone mo. Din po yan eh, protection din po yan kasi sa inyo. Kailangan may email din po kayo sa cellphone po ninyo. Okay, so yun lang mga kapatid. Thank you po sa inyo and si Sister Tita San Jose, good morning po. Sister Bella Punumbayan, Sister Ruth Danganan, Brother Miranda Arman Mirandes, Sister Nel Tarot, yan. Sister Bethlehem Pile, good morning po sa inyo, kapatid. Okay, tayo po ay mag-umpisa na po sa ating devotion. Tuloy po natin yung ating tinalakay kahapon na may pamagat, Trust, in the Lord's Mercy. Yan po yung ating pag-uusapan sa umagang ito, mga magulang at mga kapatid. Yan, sama natin Sister Dana Alisa Fidel from Paradahan Church of Christ. Dito po sa may Tansa, Cavite. Mga kapatid natin yan. Marami tayong church dyan. Kung yun kakamali, 3, 4 ata. Yung natin dyan. Or 2, dyan po sa Tansa. Yan, dyan kila Sister Berna Comandante Gel, kila Sister Nenet Sosa. Dyan po sa may Biga Church of Christ. Tansa rin po yan. At ito sa may Paradahan. Ayan. Sino pong pastor niyo po dyan sa Paradahan Church of Christ, Sister? Tingin ko kilala niyo po si Pastor Willard Calamigan. Ayan, kabats ko po yan. Kilala po ako niyan. Kung siya po yung pastor niyo po dyan sa Paradahan Church of Christ dyan po sa Tansa, Cavite. Yan. Willard Calamigan. Yan. Kabats ko po yan sa seminaryo. Sabay po kami graduate. Okay. At sige, tayo po muna ay magukol po ng panalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan ka sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sapagkat muli Panginoon, ginising mo ang aming mga lupang katawan at taglay po namin ang buhay at lakas na gagamitin po namin Panginoon upang ikaw po ang siyang mabigyan po ng kapurihan. Salamat po Panginoon sa oras na ito sapagkat panibagong buhay, panibagong pagkakataon at pag-asa at pagpapala na tatanggapin po namin an opportunity. Father God, that once again we will serve you this entire day, Lord. Salamat po, ikaw po ang tinataas po namin. Patawarin mo kami sa mga nagawa po namin mga pagkakamali at upang ikaw po, Panginoon, ay maghari sa buhay namin at upang kami po ay maging kalugod-lugod sa iyo. Salamat sa banal na Santong Espiritu. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming pag-uusapan sa umagang ito. Tatalakayin po namin upang ito po ay magbigay sa amin ng sapat at dagdag na lakas sa buhay naming espiritual. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang ipinapanalangin
taglay po ang kapurihan at pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay? Yan. Si Sister Marilyn Mahor, good morning po sa lahat. Si Aurelia Mahor, good morning po sa inyo. Si Sister Marilyn, taga ano po kayo? Sang local church po kayo para po ma-recognize lang po natin yung local church niyo po. Yan, si Nana de los Santos, dyan po sa Canada. Yan, sabi ni Sister Dana, yan, si Brother Alan Sir Guadanya. Opo, kilala ko din po yan, si Alan Guadanya, yan. Tapos si Willard, sa Rosario daw siya, sabi ni Nana de los Santos, Sister Nana, si Nana. Sister Linda, yan. Si Pastor Willard sa Rosario, Cavite. Doon po siya nakadestino. Ayan. Good morning po. At good morning, Pastor Gilbert and everyone. It's okay, Sister Lynette Torres. Yan, Sister Lynette Torres. Diyan po sa States. Kamusta na po? At nung nakaraan, hindi daw po niya nakikita yung video po natin. Ayan, nasishare natin. Yan, nakasama na natin sa ngayon. Good morning po, Sister Lynette. God bless po sa inyo. Yan, Sister Lynette. Malaki din po yung kanyang ministry. Kung okay po, Sister Lynette, gusto nyo po, i-announce ko po rito yung nasabi nyo po sa akin. Kung okay, hingin ko lang po yung ni Sister Lynette. Mamaya po, i-announce ko po. Hingin ko lang yung permission ni Sister Lynette. Ganun po kasi kami pinag-usapan. No? Para po, kung may announce ko, at least may po sa kanya. Meron pong permiso. Yan, antayin ko po yung comment nyo, Sister Lynette. Yung response niyo, yung katulad ng tanong nyo sa akin kahapon. Sige po. Sister Rubilin Padesales, good morning. Brother Jerry Delilina, good morning po. Marilyn Mahor, yan, taga po kami, East Metro Manila po, kay Pastor Atoy Conte. Kay Brother Atoy Conte, yan, kilala po ni Brother Boy Noel Romero, kilala nyo siguro yan, kaibigan niya ni Brother Noel Romero, si Pastor Atoy Conte. Yan, comment ka, Brother Boy, kung kilala nyo ba yan. Yan, sabi nila, nasa daw sila. Yan, sa CCM, Christ Church East, Metro Manila po, kay Pastor Atoy Conte. Ayan. Angeles COC, sabi ni Sister Marilyn Cañete. Angeles COC, ayan, good morning po. Ayan, Santo Tomas Isabela, Cagayan Valley, si Sister Silvia Galisa Bukag, no? Good morning po, watching from Kalinaan Church of Christ, Santo Tomas Isabela. Yun, mga kapatid. Yan, good morning po sa inyo. Sige, tuloy na po tayo. At God bless everyone. Dito po sa Psalms 118, tuloy po natin yung ating pinag-uusapan, Trust in the Lord's Mercy. Dito po, chapter 2 na po tayo. Mga kapatid, kahapon tinalakay po natin, mga magulang at mga kapatid, yung tatlong bagay. Una, yung the psalmist prompting. Una, sa mga tao, sa mga saserdote. Tapos, pangalawa, yung the psalmist pain. Yung nararamdaman ng psalmista, particularly ito si David, nang sabi po doon, in great distress, he cries to the Lord and to save him and give him success. No? Alam natin po, tinalakay po natin kung bakit siya po ay nahihirapan, kung bakit siya po ay nalulungkot, kung bakit po siya nasasaktan, di ba? Doon po sa verse 25 at saka verse 5 ng chapter 118, ang sabi po doon, I called on the Lord in distress. The Lord answered me and set me in a broad place. So nakita po natin po yun. And the psalmist peace, yung kapayapaan niya, nung tinawag niya, when he calls God, mga kapatid ko, kung tinawag niya ang Panginoon, talagang andun po yung sagot ng Panginoon at binigyan siya ng tinatawag na kapayapaan. Knowing God is with him, he is not afraid, no? Tinalakay natin doon po sa verse 6 hanggang verse 9. Ngayon naman po, pag-usapan natin ito, pang-apat na, the psalmist power. The psalmist power. Meron po siyang kapangyarihan, meron siyang lakas. At ang lakas na ito, kanino po ba nagmumula? Ayan. Dito po sa Psalms 118, verse 10 hanggang verse 13. Mga kapatid? Ayan, basahin ko lang po. Hipag ko po si Aurelia Mahor from Ilocos Norte po pala. Po sila, mga anak ni Sister Marie. Ni Sister Marie Panti po ang family niya. Ayan. Thanks to Ate Marie for helping them. Ayan. Yun, good morning po sa inyo. Ayan, mga kakilala po pala ni Sister Marie. Diyan sa Batangas. Okay. So, yun, good morning po.
Yan, dito po sa 118. Ang sabi po ng verse 10, no? Tingnan natin mga kapatid. Verse 10 hanggang verse 13. Sa aking paligid, laging gumagala ang mga kaaway, no? Winawasak ko sila. Ang sabi dito, winasak ko sila at lakas ni Yahweh ang naging patnubay. Kahit saang dako ako naroroon ay nakapaligid. Ano po? Nakapaligid. Winasa ko sila sapagkat si Yahweh ay nasa aking panig. O yan mga kapatid. Hanggang 13 po ito eh. Ang sabi pa dito, ang katulad nila ay mga bubuyog na sumasalakay. Ano po? Dagli ang nasunog sa apoy na darang. Winasa ko sila sapagkat si Yahweh ang aking patnubay. Inulit-ulit niya rito na si Yahweh ang kanyang patnubay. Ano po? Sa verse 13, sinalakay ako't halos magtagumpay ang mga kaaway. Dahilan kay Yahweh, sila'y napipilan. Yan. Yan po mga kapatid. Ang mababasa po natin dito po sa Psalms 118, verse 10 hanggang verse 13, the psalmist's power. In God's strength, He defeats His enemies. So saan po nagmula yung kanyang lakas? Nagmula po yung kanyang lakas, walang iba kundi sa ating Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, ano po, yung kanyang tagumpay ay lagi niyang binabalik sa Panginoon. So, alam naman po natin, marahil yung kwento po nito, alam naman natin yung kwento ni David na po. Bago pa lang po niya matalo po si Goliath, sabi sa kanya ni Saul, suotin mo itong baluting ito, suotin mo itong armor na ito. Pero anong ginawa ni David? Nag-refuse siya. He refuses to use those armors na talagang gustong ipasuot sa kanya ni King Saul noong panahon na yun. Pero anong ginawa niya? Ang ginawa niya lang, sabi niya, ito lang ang kailangan ko. Ginawa niya yung slingshot. Tapos ang sabi niya, and with the power of God, and with the power of the presence of God, matatalo ko yung Goliath na yan. Diba? Yun po yun eh. So, ibig sabihin, kahit na yun lang maliit na bagay ang daladala niya, yung kanyang tirador lang ang daladala niya, at kasama ng kapangyarihan ng Panginoon, ay sabi niya, matatalo ko yung Goliath na yan. So, ano ang tinuturo sa bawat isa po sa atin? Sabi nga po natin, kung halimbawang libo-libo ang kaaway mo, or sabihin po natin maraming mga taong ayaw sa iyo, yung mga taong talagang against sa iyo, pero alam mo naman sa sarili mo, nakikita mo sa salamin, alam mo sa sarili mo na ikaw ay gumagawa at lumalakad ka sa tama, ikaw ay gumagawa ng mga bagay na mabuti. Kaya nga ang sabi natin, 1 plus God, mga kapatid ko, equals majority. Mga kapatid, kung ikaw lang at ang kasama mo ang Diyos, ikaw ay mas marami sa mga tao na talagang mas ayaw sa iyo, na ikaw ay dahil na sa Panginoon. Ito yung sinasabi po dito. Kaya kung alam mo na tama tayo, alam mo na tama ka, alam mo na sa tingin mo na lumalakad ka sa kabutihan, lumalakad ka sa katwiran, lumalakad ka sa tama, lumalakad ka ng may magandang pamumuhay, sumusunod ka sa mga utos ng Panginoon, na sa tingin mo na wala ka namang nasasagasaan, it's just that na maraming ayaw sa'yo dahil parang naiinggit sa'yo, it's just that maraming hindi pabor sa'yo dahil parang tumataas ang kilay nila sa'yo dahil, kasi ganito lang yan. Maraming nasasabi, ibang maraming marites, mga kapatid, na pinagchichismisan ka, na alam mo sa totoo na wala namang katotohanan, mga kapatid. Yung mga ganun, hindi mo kailangan matakot, hindi mo kailangan mag-alala. Yun pa nga, mababaw pa yun eh. Unlike dito po kay David, di ba mga kapatid? Ang daming mga, sabi nga po ng talata, ang daming mga nakapaligid sa aking mga kaaway. Kaya sabi po doon, sa aking paligid, laging gumagala ang mga kaaway. Winasa ko sila. Ang wika po dito, winasa ko sila at lakas ni Yahweh ang naging patnubay. So, maliwanag ang sinasabi po dito, that the Lord is our power, that the Lord is our strength, mga kapatid ko. Ang Diyos ang ating kapangyarihan, ang Diyos ang ating lakas. In God's strength, He defeats His enemies. Kaya nga, di ba, ang sabi po ng Philippians chapter 4, verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Di ba, mga kapatid? Magagawa ko ang lahat ng mga bagay kasi merong nagpapalakas sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Walang iba kundi yung presensya ng ating Panginoon. Maliwanag ang mga sinasabi po ng mga banal na kasulatan, mga magulang at mga kapatid. Even before, doon po sa Old Testament, sa Lumang Tipan, kapag ginamit ng Diyos ang isang simpleng tao, sigurado yan, all the way in the rest of his life,
Wag lang siyang lalakad sa kapalanuan, wag lang siyang lalakad sa mga gawaing masama. Talagang sasamahan at sasamahan siya ng Panginoon. Well, of course, dito po kay Elijah, di ba? Isang propeta. Kaila Elisha, isang propeta. Even kahit nga kay Saul At first, si Saul tinawag din ng Panginoon, inanood din siya ng Diyos para gamitin siya para maging hari po ng Israel. Ang dami, kila Gideon, bilang isang sundalo na talagang mandirigma. Ginamit sila ng Panginoon. Yung kay Gideon, nakikita po natin, kakaunti lang yung bilang nila against sa libo-libong mga kalaban po nila. Sino ang nanalo? Si Gideon ang nanalo. Yung kanyang tropa ang nanalo. So lahat yun, binigyan niyang credit sa Panginoon. Dahil alam niya na ang Panginoon ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan, ng lakas, in order for them to defeat those enemies na nai-encounter po na during his time, dito po sa Old Testament. So dito maliwanag ang sinasabi po natin, mga magulang at mga kapatid, na binabasa po natin na talagang 1 plus God equals majority. Ikaw, kapag kasama mo ang Panginoon, kahit ano pa yung mga problema, posible pagsubok, or posibleng mga against sa iyo, mga kapatid, ikaw po ay nasa major side ka mga kapatid. Nandyan ka sa lugar kung saan ay talagang wala kang dapat ikabahala. Wala kang dapat ikatakot because the Lord is with you, the power of God is always with you, the presence of God is always with you. Kaya ang sabi ni Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Magagawa natin ang lahat ng mga bagay dahil merong nagbibigay sa atin ng tulong, may nagbibigay ng lakas, none other than but the presence of God, none other than but the presence of the Holy Spirit within us. So ito yung sinasabi po mga magulang at mga kapatid. That's why the psalmist power, in God's strength, that He defeats His enemies. Sa buhay natin. Kaya huwag tayong mangamba, no? Huwag tayong mangamba na ang daming mga problema dahil mga pagsubok. Kapatid, natural lang, nandyan talaga Minsan, sinusubok naman talaga yung ating faith yung ating pananampalataya Kailangan tested tayo, di ba? Tested yung aking pananampalataya. Walang sino man na pwedeng napigilan ka. Dati, siguro, nung mga bago tayo mga mananampalataya, kapatid, so muna tayo, turmeric, kapatid. Siguro, nung bago tayong mananampalataya, siguro marami pong mga pumipigil sa atin. No, na hanggat maaari, huwag kang umatin dyan, huwag kang magbasa ng Biblia, huwag kang umatin sa church, huwag kang umatin sa mga fellowship, huwag kang umatin sa Bible study, huwag kang haharap dyan, di ba? Huwag mong pakikinggan. Siguro, marahil nung mga bago pa lang tayo, talagang to the point na siguro maraming mga nagpe-persecute sa atin. Andiyan yung mga magulang natin, kapatid natin, kaibigan natin. Mga kapatid, ay kung tayo po halimbawa, kayo po lumaki na po dyan po sa church, dyan sa simbahan na yan, dyan sa iglesia natin kinabibilangan na talagang Church of Christ. So, praise be to God. Paano halimbawa ako, na hindi po talagang lehitimong Church of Christ. Hindi ako galing sa Church of Christ. Galing ako sa ibang pananampalataya. Nung naging bago yung pananampalataya natin, na nasa Panginoon na tayo, di ba? Andiyan yung mga persecution, andiyan yung mga tao po na talagang hanggat maaari, ang corny mo, ang daming sinasabi, ang corny mo, pabasa-basa ka ng Biblia, pahawak-hawak ka ng Biblia, baka lumampas ka sa langit. Alam niyo, ang daming mga pa-insulto na gano'n. Saan ka pupunta? Wala, dito ko na lang. Walang ano yan. Di ba? May maraming gano'n. Yung mga kakilala mo, yung kapitbahay mo, iniinsulto ka, ganyan. Tapos, titignan ka. Bawat kilos mo, bawat salita mo, titignan nila. Kapag ikaw ay nagkamali ng salita, anong sasabihin sa'yo? Ay, yan ba yung Kristiyano? Ganyan ba yung nagbabasa ng Biblia? Di ba? Ganun po yung nangyayari. Pero dahil kumapit ka, hindi mo sila inintindi, sa Panginoon ka nakatingin, nakafocus, hanggang sa masasanay na sila. Wala na, unti-unti yan. Mawawala na yung dating ginagawa nila, na tinutokso ka, inaasar ka, iniinsulto ka, na unti-unti nawawala. Sa kanila, may naiisip nila, ganun pala talaga, Kristiyano talaga pala siya. Di ba? Hanggang sa later on, yung mga nanunukso, yung mga nang-aasar, yung mga nang-iinsulto sa'yo, later on, lalapit na sa'yo, hihingi ng panalangin. Pinakamaganda rito, sumasama na sa iyo patungo sa kapilya para sumamba sa Panginoon. Mga kapatid, ito yung sinasabi po natin. Si David, ang dami pong mga tao na ayaw sa kanya. Pero ganun po yung kapit niya sa Panginoon. Dahil alam niya na, sabi nga ang Panginoon ang kanyang lakas. So ganun din sa atin.
yung lakas natin walang iba kundi ang Panginoon. Kaya nga sabi po ng Biblia doon po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng ilan. Kundi sa halip, ano po mga kapatid, hindi niya kayo susubukin sa mga bagay na hindi niyo makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan upang mapagtagumpayan iyon. Diba? Sino po yung nagbibigay ng kapangyarihan? Sino po yung nagbibigay ng lakas? Ang Panginoon. Para ano? Para mapagtagumpayan ang mga hamon, ang mga challenges sa buhay. Sabi ni Sister Mertud, sabi niya, Isaiah chapter 4 verse 10, huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas nito. O mga kapatid, sa iyo. Ayun, maliwanag ko. Ayan, Isaiah chapter 4 verse 10. O mga kapatid. Thank you po, Sister Mertud. Yan, good morning po sa inyo. Yan, parang ako rin po ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko, Reverend Boy. sabi ni Brother Boy Apilado Militar Bulalaka, Reverend Boy. Ngayon, kasama ko na iba, baptized na sila. Mga kapatid, patotoo. Comment po yan, yung Brother Boy Militar Abulalakaw. Comment niya po yan. Ganun po dati, di ba? Ini-insulto ka. Kapatid, ngayon, kasama mo na sila. Ganun po yung mga kapatid. Sa akin, dati, yung mga kaibigan ko, ganun. Ang daming mga nanunokso, ang daming mga namimintas, ang daming nang iinsulto. Ngayon, mga Kristiyano na rin. So, ito po yung sinasabi dito, mga kapatid ko. Kaya bilang mga Kristiyano, huwag tayong titigil sa paglilingkod. Kung may mga taong ayaw sa iyo, so be it. Ganun talaga ang buhay. Hindi naman natin sila kayang i-please Pero magsasawa din yan. Mga kapatid, magsasawa din yan. Minsan, sila pa yung halimbawa, ganito po, isang araw, o isang linggo, halimbawa, sila pa yung magpapaalala sa'yo, Brad, sister, tanghali na kayo, di ba? Meron kayong church ngayon, di ba? May gano'n sila. Pero di ba, may simba kayo ngayon, tanghali na kayo ha. Gano'n. Hanggang sa later on, makikita mo na sasama sila sa'yo. Gano'n po ang buhay. Kaya, bilang Kristiyano, bilang mananang, huwag tayong titigil, huwag tayong susuko, huwag tayong hihinto sa paglilingkod sa Panginoon. Because I believe that the Lord is our strength. The Lord is our strength. He is our power, mga kapatid ko. All we have to do is to cling to it. Mag-cling lang tayo sa Kanya, dikit lang tayo sa Kanya, and sabi ko nga, you plus God equals majority. Kaya sabi ng Biblia, kapag tayo nasa Panginoon, walang sino man ang pwedeng gumalaw sa atin because ang Diyos ang nasa atin. If God is for us, who shall be against us? Kapatid, yan po yung sinasabi niyan. Yan, kaano po tayo? Turmeric. Sabayan niyo po ako dyan. Baka kayo po yung nagkakape. Ako po, turmeric naman po yung aking hinihigop dito. Ewan ko kung anong hinihigop niyo po dyan ngayon. Baka sabaw, kape, or kung ano man, tea. Ayun po, yung turmeric, yung luya na dinurog. Kapatid. Okay. Number 5. Yan. Medyo tatapusin natin to. Number 5. The Psalmist Praise. Ang daming pinito The Psalmist Praise. Ito na ngayon. Doon po sa verse 14, mababasa po natin. Ang sabi po dito sa verse 14, dahilan kay Yahweh, ako'y pinalakas. At ako'y tumawag. At ako'y tumatag. Siya, sa buhay ko, ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Si Yahweh ay siyang lakas na patnubay. Sabi sa verse 16, ang lakas ni Yahweh ang siyang nagdulot ng ating tagumpay. Yun, di ba? Napakaganda na ito. Ang lakas ni Yahweh ang siyang nagdulot ng ating tagumpay. Sa pakikibaka sa ating kaaway, aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ni Yahweh na Panginoon ko. Kapatid. So, ibig sabihin, yung lakas ng Diyos ang ating tagumpay. Ang tanong na ito kung paano kung ikaw po ay wala sa Diyos? Paano kung wala ang Panginoon sa buhay mo? Paano kung hindi mo siya kinikilala sa buhay mo? How can you defeat trials? How can you defeat enemies? How can you defeat those trials in life? Yung mga iba't ibang mga circumstances sa buhay. Paano mo matatalo yun kung wala ang Panginoon sa buhay mo?
Diba? Kaya no wonder may mga tao po na nagpapakamatay. No wonder po may mga tao na talagang wala, lumong-lumo sila. Ano po, dahil sad-sad na yung buhay talaga nila sa ano. Dahil wala silang ano eh, wala silang, alam mo, walang lakas eh, na mapagkukunan eh. Oh, kaya dito mahalaga po talaga, sabi ko nga eh, lahat ng mga pinag-uusapan natin, ito lagi kong sinasabi, lahat ng mga pinag-uusapan natin dito sa ibabaw ng lupang ito, ano po, mag-i-end up tayo sa usaping spiritual. Oh, bakit po natin nasabi? Ano po, lahat ng mga usapan natin dito, pinag-uusapan ng trabaho, pinag-uusapan ng negosyo, pinag-uusapan ang lahat ng mga gawain, pinag-uusapan ng mga, let's say, mga kita sa trabaho, kita kung ganito, ano ba magganyan, magkano ba nito, mga binibili mo, ganito, mga bagong damit, lahat ng usapan dito sa ibabaw ng lupa. Darating ang panahon, mauuwi ang usapan sa usaping spiritual. Bakit natin nasabi? Meron tayong mga kilalang ganyan. Ano po, na dito sa mundo, nabuhay siya, na talagang hindi siya naglilingkod sa Diyos. Nabuhay siya na talagang ayon lang sa kanyang sarili lang. Ano po, nung humina na, nung nagkasakit na, humihingi na ng panalangin. O, usapang spiritual yan. Humihingi na siya ng panalangin. O, brad, sister, pastor, pakipag-pray nga po itong aking pakipag-pray nga itong aking tatay, pakipag-pray nga po itong aking nanay, pakipag-pray nga ako. No? Bakit po? Kasi ganito, ganyan, ganito. Mauuwi sa ano eh. Yun po, ang lahat ng usapan natin, mauuwi yan sa usaping spiritual. Yung bang they will ask you to pray for them. Ano po? They will ask you. No, talagang pakipag-pray nga ako, ganito, kasi ganina. So, ganun eh. Ano po, at doon pa lang papasok po yung sinasabi po na, gusto na nila makinig ng salita ng Diyos, hanggat maaari, sumama sila sa iyo, di ba? Ganun po ang usapan. Kaya dito, makikita natin yung malakas ka pa, na tila baga, parang wala ka pang nararamdaman sa katawan mo. Okay lang, sige, gawin mo yung gusto mo. Pero darating ang Panginoon at panahon, I'm telling you, mga magulang at mga kapatid, yung mga tao po na nakikita mo kapag pumunta ka ng park, nakikita mo, busy, mga kabataan, kung anong ginagawa sa mga mall, kung anong ginagawa. Pero darating ang panahon, lahat yan hihingi ng mga panalangin. Lahat yan ay lalapit sa Panginoon. Lahat po yan ay talagang lalapit kung kanino man kakilala nila ng mga Kristiyano mananampalataya para humingi ng panalangin. So yun, lahat yan. Kasi na makikinig ng salita ng Panginoon. Kasi ganito ang mundo natin. Ito yung mundo natin na ginagalawan. Po. Kaya mapalad tayo kung ikaw po ay simula nung bata, Kristiyano ka na. Mapalad tayo kung simula po nung bago pa lang tayo na, kumbaga, nagkakaisip na sa Panginoon na tayo, nandiyan na tayo sa kapilya, dumadalo na tayo sa mga fellowship, mapalad tayo. Until now, nandiyan ka pa rin. Tumanda ka na, nagkaedad ka na, nandiyan ka pa rin. Mapalad tayo kung ganun, mga kapatid ko. Kaya dito makikita po natin, nang sabi doon, the psalmist prays. The method, he composes a song of worship. Ang sabi po ng verse 14. Sabi ng verse 14 ay ganito, dahilan kay Yahweh, ako'y pinalakas at ako'y tumatag, siya sa buhay ko ang tagapagligtas. No, mga kapatid ko, doon sa verse 14. Tingnan po natin sa wikang English. Sabi sa wikang English, the Lord is my strength and song. Diba? Sabi niya, no? And He has become my salvation. Diba, mga kapatid, meron pong awit yan eh. The Lord is my strength and my song. No, mga kapatid. Ayoko pong awitin, baka maano ko eh. Baka ma-copyright claim ako dito, maka-copyright claim tayo kasi ipopost ko sa YouTube tayo, mga kapatid. Ayokong awitin, kapatid. Ayun, baka ma-copyright tayo eh. So, yan, the Lord is my strength. Ang sabi po dito, the Lord is my strength and song, and He has become my salvation. Ito, maliwanag ang sinasabi po, mga giliw po namin mga kapatid sa pananampalataya. No? The psalmist prays, the method, he composes a song of worship. Sa atin po, because He is our song. Yung sa mga matatanda, di ba, mga maedad. Minsan, pansin ko, nagkakaedad na rin ata ako, ba? Kumakanta ako na parang wala na sa tono, kung ano na lang yung mga kanta mo na wala na yun. Anong kanta yun? Hindi ko rin alam sa sarili ko. Basta kumakanta lang ako na hindi ko alam kung anong kanta yun, kapatid. Basta yung sa akin, parang nagsasabi na nagpupuri ako sa Diyos. Ganun, mga kapatid. The message, sabi po ng verse 15 hanggang verse 17, mga kapatid, he sings about his Savior's throne,
right arm, which does glorious things. Ang sabi po ng verse 15, ang wika sa akin, dinggin ang masayang sigawan sa toldan ng mga hinirang. Si Yahweh ay siyang lakas na patnubay. Ang lakas ni Yahweh ang siyang nagdulot ng ating tagumpay. Magandang talata po ito. Guguhitan ko lamang po, bibilugan ko lamang po yung talata. Dito po sa 118 verse 16. Ang wika po dito, siyang nagdulot ng tagumpay. Sapagkat, sabi diyan, pakikibaka sa kaaway. Siyang nagdulot ng ating tagumpay. Yung lakas po, yung kapangyarihan ng Panginoon ang nagbigay sa atin ng katagumpayan. Hindi po sa atin, hindi po tayo. Kaya lagi tayong humihiling at lagi tayong lumalapit sa Panginoon. At lagi tayong humihingi ng tulong. Lord, tulungan mo ko, ang dami kong laban, ang dami kong suliranin, ang dami kong gusto, ang dami kong nais, Panginoon. Ang dami ko ng sakit na nararamdaman, Lord. Please help me, Father God. Ikaw po ang magpagaling sa akin. Please heal me, Father God. Sabi nga po ng Biblia, tayo po ay gumaling dahil sa kanyang sugat. Di ba mga kapatid? So yan po, the psalmist praise. Dapat hindi po nawawala sa atin yan, yung ating pagpupuri sa Panginoon. And the psalmist purging. And when we say purging, ito yung paglilinis. Purge, paglilinis, to cleanse, cleansing. Sabi po ng verse 18. Ang sabi ng verse 18, pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko di niya pinahid. Di niya pinatid, mga kapatid. Sabi po dito, mga kapatid, for his own good, he has been severely punished by God. Ganun sa buhay natin. Ito yung dito natin papasok po yung tinatawag po na sanctification. When we say the word sanctification, it talks about, meaning, ito po yung pinapaging banal tayo. Kumbaga sa nililinis tayo. Pinapaging banal. So, meaning, ang sabi nga po mga kapatid ko, ang sabi po dito, for his own good, he has been severely punished by God. Tayo, ganun di ba? Sabi nga po ng talata pinaparaan tayo saan? Pinaparaan tayo sa apoy. Basahin lang po natin, mga kapatid. Kung meron kayo mga Bibliang hawak po ngayon, doon po sa 1 Peter, chapter 1, verse 7. Anong sabi po ng talata? Kung di ako nagkakamali. Yan, sa verse 6. 1 Peter chapter 1, verse 6 hanggang verse 7. Sabi dito, ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok. Yan, mga kapatid. Upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Heso Kristo. Mga kapatid. So ano po yung purpose? Ang purpose po niyan is for our own good. Kung bakit tayo dumadaan sa mga suliranin, dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok, hinahayaan ng Panginoon. That is for our own good. Para sa ikabubuti po natin po yun, mga kapatid. Kasi, di ba, tayo po, pag dumaranas tayo ng mga suliranin, problema, may mga tao po na may mga Kristiyano na, di ba, ang daming tanong sa Diyos, Lord, sabi mo, Panginoon, kapag ako naglingkod sa iyo, Panginoon, kumbaga, exempted na ako sa problema, exempted na ako sa suliranin. Hindi po ganun. Sinabi lang ng Panginoon na hindi kanya pagkukulangin. Sinabi lang ng Panginoon na palalakasin kanya. Pero hindi niya sinabi na aalisin niya sa iyo yung mga iba't ibang mga suliranin. Kasi diyan po tayo tumatatag Di ba? Minsan nga yung mga pagsubok, di ba? Yung mga tukso, yung mga tao sa buhay natin. Mga kapatid, na dumadaan sa buhay natin. Yung mga, di ba? Yung mga panginsulto sa atin. Ano bang sinasabi po ng banal na kasulatan? Meron pong sinasabi ang banal na kasulatan tungkol po dyan, mga magulang at mga kapatid. Nasabi po dyan, huwag ikahiya ni naman kung siya'y maparusahan dahil sa pagiging Kristiyano. Bagkus magpasalamat siya sa Diyos sapagkat taglay niya ang taguring ito. Mga kapatid. So dito makikita po natin na bilang mga mananampalataya, bilang hinirang tayo ng Panginoon, daranas po talaga tayo niyan. Pero hindi para
Hindi para pasakitan tayo. Hindi para pahirapan po tayo. Para ano? Para subukin lang tayo. Kung talaga bang, tingin talagang well-tested ba ito? Ito bang Kristiyanong ito? Ito ba talaga ay Kristiyanong totoo? Kasi may mga Kristiyanong peke eh. Kagaya po ng ginto, di ba? May mga akala mo, di ba? Kikinang-kinang na kulay ginto eh. Uy, pag malayo, gintong-ginto ito, no? Pag tinignan mo ganun, alam mo yun, dati, kung tawagin, merong lauriente, no? Uy, lauriente pala. Ibig sabihin, japik. Ano ibig sabihin? Peke. Kapatid, kumbaga sa halaman, ito, totoong halaman po ito eh. Totoo po ito eh. Kumbaga sa halaman, plastic, parang ganun. Oh? Ay, pag tinignan mo ng malapit, ito po, totoong halaman po ito. Totoo po ito. Yung pag may mga ganun, halimbawa, ang gandang halaman. Pag tinignan mo, plastic pala. Ibig sabihin, peke. No, kala mo, gintong-ginto sa malayo. Nung tinignan mo na, nung tinilatis mo na, ay hindi pala ginto, tanso pala, mga kapatid. So ganoon din sa ating pananampalataya. Sa loob ng kapilya, ay kita po natin, na maraming mga dumadalo, maraming sumasamba, nagpupuri sa Diyos. Pero sa totoo, tayo po bilang mga Kristiyano, hindi natin pwedeng husgahan ang mga katabi natin. Hindi natin pwedeng husgahan na yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Hindi mo siya pwedeng husgahan, peking Kristiyano yan. Hindi po. Wala yun sa atin. Hindi yun part natin. Hindi po part natin po ang husgahan siya kung totoo ba siya o hindi. Ang kumikilati sa atin walang iba kundi ang Diyos na buhay. Siya po, He is the one. Mga kapatid ko, who tested us. Na tinitignan niya tayo kung talagang ikaw ba'y Kristiyano o hindi, mga kapatid. Sabi dito, kung walang pagsubok, hindi malalaman kung gaano katatag ang iyong pananampalataya. Ang sabi ni Ate Nessie, Miranda Sulit yan po sa Manila, sa Pampanga. Kailangan subukin tayo. Kaya nga sabi dito, the psalmist purging, nililinis talaga siya ng Panginoon eh. Pinapurge talaga to cleanse. No? Ibig sabihin, pinapaging banal. Ang sabi ni Sister Cherry, sabi niyan, sanctification means free from sin. Ibig sabihin, pinapaging banal ka. Kung alimbawa, yung mga blemishes mo, yung mga spots mo sa buhay, yung mga kapintasan mo, unti-unti yan. Because sanctification, nagiging free ka na ngayon. Hanggat maaari, to the point na, tika mo na, nagiging aware ka na, sinasanctify ka, nililinis ka, pinapaging banal ka. Na unti-unti mo na nare-realize sa sarili mo, kasalanan ito. Nadidistinguish mo na, kasalanan ito, hindi mo dapat gawin. Ito kabutihan ito, itong dapat kong gawin. Di ba? Kaya nga sabi po ng Biblia sa James chapter 4 verse 17, ang sino mang nakakaalam ng mabuti na hindi niya ginagawa, ikasalanan ito sa kanya. Di ba? Basahin niyo po yan sa James chapter 4 verse 17. That is sin of omission. Alam mo na mabuting gawin, pero hindi mo ginagawa, kasalanan po yun. That is sin of omission, mga kapatid ko. So, the psalmist purging, for his own good, he has been severely punished by God. Sino po yung mga, si Pablo. Si Pablo po, di ba, doon po sa 2 Corinthians chapter 12, verse 8 hanggang 10, makikita po natin. Di ba, pinag-pray niya na meron po siyang kapansanan. 3 beses niya pinag-pray. Pero ang sagot ng Panginoon sa kanya, sabi niya, for my grace is sufficient for you. Sapat na ang biyaya ko sa iyo. Hindi niya nakinulit ang Panginoon. No? Nagpatuloy siya naglilingkod. Kaya sabi niya, kung kailan ako mahina, saka naman ako lumalakas. Doon po nagkaama po yung salita na yun. Kung kailan ako mahina, saka naman ako lumalakas. Sabi dito ni Sister Cherry, the righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. No? Totoo po yun. Kaya ito mga kapatid, wag tayong maghimagsik. Kung tayo po may mga karamdaman, may mga pagsubok, ang dami mga problema, wag tayong maghimagsik. Wag po tayong mataranta, wag tayong magtampo sa Diyos. Kapit lang, sige lang. Kaya to the point na talagang, kaya nga, that is what we call beauty of brokenness eh. The beauty of brokenness. Nakapanood po ako ng isang documentary, yung mga nag-aaral sa PMA. Dito, sa Baguio, sa PMA, Philippine Military Academy. In-interview po yung isang general po doon. Kasi yung training po talagang rigid yung training talaga. Dito po sa PMA. Bata pa lang, pagkatapos ng high school, doon talaga. So, sabi nung reporter, General, bakit ganun ang ginagawa nyo? Talagang pagkakain daw, pag nasa lamesa, talagang ganun. Pagkakain talagang hirap. Pwede naman kumain na ganun.
Ganun. Lahat po eh. Kumbaga, nasa disiplina eh. Tapos, gigising alas 4, alas 3 ng madaling araw. Mga bata pa eh. Talagang, ang dami daw sabi nung nangunguna, yung general. Panoorin niyo ba yung documentary na yan? Na talagang minsan kalahati po yung nawawala doon sa pag-freshman, pagbago pa lang, kalahati po yung nawawala, mga kapatid. Nawawala yung kalahati, nag-give up, ilan lang yung natitira. So sabi ng general, kasi kung bakit namin ginagawa yan, gusto muna namin sirain sila. Alam mo yun, kasi galing ka sa labas, pagpasok mo sa loob, sinisira talaga nila yung pagkatao ng bata. Hindi naman totally yung pagkatao ba, dahil meron siyang meron siyang mga luggages eh. Meron siyang luggages galing sa labas. So sisirain muna nila yun. Sisirain lahat yun. Lahat yun, sisirain, wawasakin talaga. Yung hindi naman totally yung pagkatao mo talaga na ibig sabihin, yung mga nakasanayan mo, kung dito sa labas ay ang pagkain mo, nakataas ka pa ng kamay, di ba? Ang pagkain mo, nakakamay ka. Ang pagkain mo, nakatapat ka pa sa TV. Habang kumakain ka, may hawak-hawak ang cellphone. Wala sa ayos. Ang pagkain mo, kung anong oras mo gustong kumain. Mga kapatid, uuwi ka kung anong oras mo gustong umuwi. Matutulog ka kung anong oras mo gustong matulog. And all that, mga kapatid ko, tatahambay ka or kung ano man, maglalaro kasi mga bata cellphone. Doon daw, talagang sisirain namin yun, yung mga ganong kasanayan. Na to the point na talagang meron daw umiiyak, hindi na alam dahil hindi sila nasanay sa ganun eh. Sinisira po nila yun, sinisira. At pagkatapos daw po noon, siguro mga 1 taon yan, sabi ng general, 1 taon namin ginagawa yan. We're trying to ruin their lives, kapatid, to ruin themselves. Parang sirain yung nila, yung mga nakasanayan. Alisin mo yan, parang ganun. Para mabigyan po ng focus kung ano ang ginagawa at kung nasaan sila ngayon. At doon, pagtungtong ng 2nd year, 3rd year, ay kita mo, talagang finish na yung kilos ng mga bata. Kaya kita mo, pag naglakad, nakita mo, minsan meron kami nakikita sa mall, pag naglakad, talagang straight body, yung kada kilos niya, meron pong ang tawag ito, kada kilos niya may bilang no? Kada kilos niya may bilang. No, ibig sabihin, sabi niya, kapag nasira na sila, dito namin sila ngayon, hinuhul mo ulit. At makikita mo, kapag nahulma mo, pag nagtapos na yan sila, kikita mo kung sino siya ngayon. Isa na siyang disiplinadong tao, isa na siyang mahusay na tao, isa na siyang tao na talagang marunong makipagkapwa-tao. Yun po yung sinasabi dito. So same thing with our life as Christians. Same thing with Christianity. Nung tinanggap natin ang Diyos, nais ng Panginoon na wasakin ka muna yung pagkatao mo. Alisin mo na yan, yung mga bagay na yan. Paano malalagyan ng mga bagay na pang-spiritual ang isip mo kung ikaw po ay punong-puno ng mga bagay na pang-sanlibutan? Ang gusto ng Panginoon, alisin niya mga bagay na yan. Alisin yan. Kung tayo po hanggang ngayon, may mga bagay po na sa buhay natin, kahapon na nakinig po ako ng devotion. Sabi po doon sa mensahe, kung tayo po ay filled tayo ng Holy Spirit, di ba sinasabi natin na residente tayo ng Espiritu Santo. Ngayon, residente nga lang yung Espiritu Santo, nakatira lang sa iyo, pero hindi naman siya ang nangunguna sa iyo. Di ba? Kasi tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior. Pero sa totoo, hindi naman talaga siya ang nangunguna sa iyo. Residente lang, dito ka lang, pero tayo pa rin ang nasusunod. Instead na gawin natin siyang residente, gawin natin siyang presidente ng buhay natin. Para nang sa ganon, siya po yung masusunod talaga sa buhay natin. Ito yung sinasabi. That is what we call the beauty of brokenness. The beauty of brokenness. Di ba? Yung mga punla, yung mga buto, mayroon pong mga skin yan paano ba? Bakit pa tumutubo sila? Di ba? May skin yan Nakikita mo, ang ganda ng pagsibol. Naman, pag tingnan mo yung buto niya, meron pong yung shell niya, yung skin, nasira yung skin para lumabas yung beauty. That is the beauty of brokenness. Sa atin bilang Kristiyano, sisirain mo na yung pagkatao natin, kung sino tayo, kung ano yung nakasanayan natin, kung ano yung ginagawa natin, kung ano yung mga, kumbaga na-indulge tayo doon na hindi maganda, na sanay ka,
Pero dahil sa Panginoon ka, unti-unti yun. Yan naman po, papasok po tayo dito po sa sanctification. Pinapaging banal na tayo ngayon to the point na hanggat maaari, sabi nga po dito ni Sister Cherry, sanctification means free from sinning. Sabi po dyan mga kapatid ko. So, maliwanag. I think they call that cadence. Sabi ni Sabi ni Sister Doyet. Mga kapatid. So, yan, thank you po, Sister Doyet. So, yun po yung sinasabi po dito. Kaya bilang mga Kristiyano, tayo po sa spiritual na usapin, sabi po dito, the psalmist purging for his own good, he has been severely punished by God. Para sa kanyang ikabubuti. Sa atin, para sa ating ikabubuti. Dumadaan tayo sa mga sobranin problema, hindi para parusahan tayo ng Diyos. Don't get me wrong. Hindi para parusahan tayo ng Diyos. Basahin po natin ang Biblia. Hindi tayo para parusahan ng Panginoon. Hindi po. Para patuloy po tayong linisin. For us to be cleansed by the power and the presence of God. Para tayo po ay malinis ng Panginoon sa buhay spiritual. Kaya para hindi po tayo, wala tayong magiging kapintasan sa harapan ng Diyos. Huwag nating isipin, huwag nating ikabahan. Yan ang problema, ganito. Ganun lang ang buhay, mga kapatid. And the psalmist pledge. Ano yung kanyang pledge? He vows to offer sacrifices of thanksgiving to God and live in a godly manner. Ito po yung pledge niya ngayon. Ito na ngayon yung in-offer niya. Ang sabi po ng verse 19 hanggang 21. Sabi po dito, ang mga pintuan ng banal na templo'y, sabi dito, inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong si Yahweh ay papupurihan. Ito yaong pintong pasukan ni Yahweh, ang Panginoong Diyos, tanging ang matuwid, sabi diyan, ang pababayaang dooy makapasok, mga kapatid. Ito yung sinasabi po dito. He vows to offer, sacrifices of thanksgiving to God and live in a godly manner. Namuhay po tayo na mayroong makadiyos na pamumuhay. Ayan, yan po yung sinasabi. Sa verse 21, aking pinupuri, ikaw, O Yahweh, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpay. Nagtatagumpay tayo dahil sa lakas ng Panginoon. Mga kapatid. So, ito po yung pledge dapat natin. Ito po yung vows natin. Ito yung ating, pangako sa Diyos. Lord, ito yung pangako. Sinumpaang pangako na maglilingkod ako in the rest of my life. Ano man ang mangyari, whatever it takes, dumanas man ako ng hirap, karamdaman, Lord, pangako ko, Panginoon, maglilingkod ako, tutuparin ko ang pangako ko na ikaw ang paglingkuran ko at patuloy na pasalamatan. Mga kapatid, maglingkod tayo. Huwag nating pagsawaan ang paglilingkod sapagkat yan po ang nais ng Diyos. And lastly, the psalmist prophecy. The psalmist foretells two events in Jesus' life. Patungkol naman kay Jesus Christ po ito. Una, his triumphant entry. Doon po sa Matthew chapter 19. At yung his rejection by Israel. Doon sa Matthew chapter 21 verse 42. So, meaning, maliwanag po yung sinasabi sa verse 22, sabi dito, ang batong natakwil, mga kapatid, ang batong natakwil nang nagtatayo ng tirahang bahay sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Di ba? Ito po yung prophecy. Di ba? Binanggit po ito ni Jesus Christ. Doon po sa Matthew chapter 21, 22, hanggang 42, verse 42, mga kapatid. Di ba? Itong si Jesus Christ, ang sabi doon, upon this rock I will build my church. Di ba? Kapatid. So may yung batong panulukan, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Sabi nga, He's the cornerstone, batong panulukan, mga kapatid. The psalmist foretells two events in Jesus' life. Yung pagpasok niya po doon po sa Jerusalem, di ba? Na nag-ano po ng mga palaspas. Na Hosanna, Hosanna, di ba? Yun ang sinisigaw nila, Hosanna, Hosanna. His rejection by Israel. Hindi po siya pinaniwalaan ng kanyang sariling bayan. Kaya doon po nag-amak yung sinasabi niya na walang propeta sa sariling bayan. Hindi mismo yung kanyang mga kababayan, hindi siya tinanggap. Mga kapatid, manapay, talagang gusto ko siyang patayin at nangyari na nga. At ito po ang sinasabi po dyan, mga kapatid ko. So, bilang malingkod ng Panginoon, magpatuloy lang tayo. Sa buhay natin, ganun po. Bilang Kristiyano, may mga umuusig sa atin, may mga nanunokso sa atin, may mga nangiinsulto sa atin. So be it. Let's get it on. Ang sabi niya po niya, sige lang, ganun lang ang buhay. Sapagkat ang lugar natin, hindi dito sa lupa. Ang lugar natin, walang iba kundi sa langit.
Kung dumaan po tayo ng pagsubok, karamdaman, sige lang, tuloy lang. Ganun lang ang buhay. Ang mahalaga, nakakapit ka sa Panginoon. Meron kang inaasahan. Walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga, sabi nga po ng talata na pinag-uusapan natin, trust in the Lord's mercy. Magtiwala tayo sa habag ng Diyos. Habag means yung kakahabagan niya tayo at dahil po dyan, tayo po ibibigyan niya ng tagumpay. Ano po, all the way, the rest of our life. Sa bundong ito, tuloy lang tayong maglingkod sa Kanya. Okay po? Salamat mga kapatid. At ang sabi ni Sister Lydia Miguel Cruz, ang ginagawa ko po bilang lingkod ng Diyos at isang housewife bago ako magtrabaho, nauupo muna ako at nakikinig ng mga mensahe nyo na tagapangaral para at least nakakain na po ako ng pagkain spiritual. Sa Diyos po ang kapurihan. Yan, thank you po. Okay, so yan po mga kapatid at medyo lang pa tayo sa oras. God bless po sa inyo. Thank you brother, ang sabi ni Sister Doyet. Sister Doyet, thank you rin po. Na-receive na po ng yung inyong para po sa asin at ilaw po natin. Salamat po sa inyo, Sister Doyet. God bless po sa inyo. Ayan, kung sino po yung hindi pa nakakapag-subscribe, mamaya po, ito pong video po natin, dadalhin ko po ito, lilipat ko sa YouTube. Please visit lang po yung YouTube account. Bisitahin nyo lamang po yung YouTube account natin. Ang pangalan po is Gilbert Abella TV. Tapos please subscribe, share nyo po mga kapatid and para makarami ng subscriber at makarami po ng mga nanonood. Yun naman po talaga ang ang kalakaran. So para po tayo, marami po na may mga makapanood po ng video po natin tungkol po. Ang content po natin, ito po, tungkol po sa pangangaral, pag-share ng salita ng Panginoon. Okay, mga kapatid, God bless po sa bawat isa. At ang sabi po salamat po sa late ako sa pakikinig. Sorry, sabi ni Carvin Tongson Neral. Pwede niyo pong ulitin mamaya sa YouTube. Kapatid. Si Sister Susan Garcia de Guzman. Thank you, Pastor, sa message niyo. Glory to God. God bless po sa inyo, mga kapatid. Tama po, Pastor. Maraming umuusig. Kaya dapat lang tayo magtiwala kay God. Kasi wala pong imposible sa Kanya. Ang sabi ni Sister Susana Garcia de Guzman. Okay? Good morning po sa inyong lahat. Ang dami po, pamuhay si Kristo, ang sabi ni Sister Flor de Lisa Makatigbak. Yan, good morning po. Yan, good morning po sa inyo at pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless everyone. Bukas, tuloy natin itong chapter 119 naman po tayo. Ito, yung chapter 119, ang pinakamahabang kabanata dito po sa aklat ng Biblia, dito sa Bible. 119. Ang verses niya po, umaabot po ng 176 verses po yan. Ewan ko kung hanggang kailan tayo tapos po dito. Para po dun sa mga bago nating kasama po ngayon, ito po ay sinisiris po natin yung Psalms, Book of Psalms. Yan, yung awit, sinisiris po natin yan. Kaya mahaba ito, hanggang 150 po itong Book of Psalms. Yan mga kapatid. Salamat po sa inyo ha. So, doon po, paki-search nyo lang po. Visit lang po kayo doon sa ating YouTube account, Gilbert Abella TV. Tapos, subscribe doon po tayo. Tapos, pwedeng panoorin nyo po yung ibang mga videos po ron. Okay, mga kapatid. Salamat po sa inyo at tayo po'y manalangin. Ang manaming Diyos na banal, dakilat, makapangyarihan ka sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa umagang ito na kami po'y nakapaglingkod sa iyo sa pamamagitan. Dito po, Panginoon, sa Facebook, Father God. Salamat po. Tunay na ikaw po ang lakas po namin, ikaw po ang power po namin, ikaw po ang siyang nagpatuloy na naglilinis po sa bawat isa po sa amin, at ikaw po ang gumagamit po, Panginoon, para po sa amin at para sa iyong kaluwalhatian. Patawarin mo kami sa mga nagawa po namin mga pagkakamali at pagkukulang. At salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong pang-ibig sa bawat isa po sa amin. Ingatan mo kami in the rest of the day. Thank you, Lord, for the life. Thank you, Lord, for the strength. Thank you, Lord, once again for the blessings that we are about to receive this entire day. Ikaw po ang tinataas po namin, ikaw po ang aming pinapupurihan. Ingatan mo kami, Panginoon, sa buong maghapon, sa mga gawain po namin. Pagpalain mo ang mga kapatid na mga nakasama po namin ngayon, ingatan mo sila at patuloy na gabayan. Ang lahat ng ito ay aming binabalik sa iyo, taglay po ang papuri at pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Muli mga kapatid, keep safe, keep healthy. God bless everyone. Ingat-ingat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon.